nagbabalik na naman kami sa panibagong episode ng In the Right Corner. Yeah. Siyempre, kasama pa rin ang nag-iisang Kuya Dwayne. At ang one and only, nag-iisa. Wala kang mahanap na iba. Naman. One of one. Antigo. Grabe ka naman sa Antigo. Almira si... Yes, ayan. Panibagong ano na naman to. Usapin na di na naman natin alam kung saan makakapunta, pero laban lang, ano? Oh, ready ka na? Ano na naman to? Pressure cooking na naman. Lagi siya nagtatanong sa akin, ano ba pag-uusapan natin mamaya? Nag-iisip pa ako eh. Kasi I look around sa Facebook, sa mga friends ko, tapos tsaka ako nakakaisip. Yon. Oo, dahil dyan, para sa usapin natin ngayong araw, magsisimula ako sa tanong na, alam kong maganda ang kalagayan mo ngayon. Wow! Huh? Sa trabaho and everything. Pero meron ka pa ba talagang pangarap na gawin? Pangarap, well, clarify ko lang. Gusto ko talaga like ever? Yeah, or bagong gustong like gawin? Like ever. Like, Para alam mo yung ano, balikan mo yung ano mo, child heart mo na, ito talaga yung pangarap ko eh. Ito talaga yung gusto ko eh. Meron. Hindi namamatay yun. Talaga? Hindi namamatay. Malabo na yung mata ko, pero di pa rin namamatay yun. Oh, okay, take us there. Wow, take us there. Gusto ko talaga maging... Gusto ko talagang hinaan yung TikTok ni Mama eh. Mapapalabas ka ng production. Buti na lang kami rin ng production. Okay, go. Love you, Ma. Okay. Ako talaga, yung the child in me, gusto talagang magmaneho ng eroplano. Ay, ang laki ng pangarap mo. Hindi natin kaya yun. Oo, ang doon po natapos. Tapos na pang-usapin nito. Nandito yung nanay namin, so wala. Tapos? Yun, ako gusto ko talaga maging piloto. Naalala ko yan, mga 5 years old, doon tayo nakatira sa Tin Box. Sa Tin Box. Lagi akong excited. Lagi akong excited kapag may naririnig akong yung eroplano. Dumadaan sa itaas natin. Tapos nakatira tayo dun sa apartment, sa second floor, yung unit 4, sa dulo, sa kaliwa. Dudungaw ako dun sa may parang veranda. Tapos titignan ko yung liit ng aeroplano na yung dumadaan. Aminin mo, kumakaway kang baba. Kumakaway ako. Kumakaway ako, correct. Tapos lagi ko iniisip, what if ako nagmamaneho nun? Never namatay yung dream na yun kahit yung linya ko very different na. Parang nagpalit yung linya ko ng mga 4 times. Parang 4 times away from being a pilot. Sobrang layo na. Pero, in my heart, bigyan mo ko ng pagkakataon na matutunang magpalipad ng eroplano. Give me the resources and everything. In a heartbeat, iiwan ko yung ginagawa ko ngayon. Talaga? Tapos na yung conversation. Hindi. Kasi naisip ko lang, and I think it's relevant now, may mga makaka-relate. Di ba? May mga pagkakataon na may trabaho tayo ngayon, pero may pangarap talaga tayong gawin. Halimbawa, mga common na naririnig ko, napapanood ko, I don't know gusto lang maging musician. Gusto magbanda. Meron yung gustong maging artist. And aminin man natin sa hindi, most often than not, minsan yung mga ganong bagay, walang kasigurahang pera. Walang kasigurahang income, pero kasi monthly bill nandyan, yung water bill nandyan. Minsan parang torn tayo sa ano bang dapat. Yung practical o yung kung saan tayo masaya. Masaya. Correct. Kaya ko yung naisip yun, yung kung ikaw ba, may ganon ka. Kasi kung halimbawa may ganon kang senaryo sa buhay mo, gaano siya, kahirap at kagaan na dalin sa araw-araw? Isipin mo siya parang parang especially yung very strong pa yung nasa peak pa ako nung desire ko na maging piloto talaga, pero iba yung ginagawa ko. Para siyang konsensya eh. Parang may nakikipag-usap sa akin. Hindi siya demonyo eh, pero may kinakausap lang nga ako. Hindi naman talaga yun yung gusto mong gawin eh. Nagpapanggap ka lang eh. Parang hindi mo naman ginagawa lahat para ma-achieve yung talagang gusto mo eh. May mga ganun akong parang self-conversations. Pero tama ka eh. Parang to many of us, ang default option is always go the practical route. Kasi you have to respond to life eh. And sometimes the dream is not the response to life. And kapag pinilit mo yun, usually risk yun eh. Para kang sumusugal. So, marami sa atin, hindi ako, not just myself, pero marami sa atin na parang they give up on that dream, at least for the time being, to survive.
Siguro, no, naisip ko lang ngayon, isa siguro siyang factor kung bakit may mga tao, lalo yung mga medyo bata-bata pa, kakagraduate lang, yung hindi tumatagal sa work, lilipat. Kasi, di ba may mga pagkakataon na, sige, kunin muna natin to para lang to get by. Tapos pag nandun ka na dahil hindi talaga yun yung gusto mo, hindi yun yung na-envision mo sa sarili mo na gagawin mo, alis ka. Lilipat ka. Ngayon, dahil hindi ka makapasok doon sa gusto mong gawin, sige, ito na lang ulit. Para lang may trabaho lang ako. Then, hindi na naman magtatagal, mawawala. Siguro, napakalaking factor talaga na kailangan gustong-gusto mo yung ginagawa mo or pangarap mo yung ginagawa mo. Pero kasi, sa paglaon ng panahon, hinuhulma tayo ng pagkakataon eh. Natututo ka, mas nakikita mo yung mga bagay na dapat mong i-prioritize. Pero alam mo dun sa puso mo and yung inner heart mo na failure ba ako kasi hindi ito yung napuntahan kong trabaho. Hindi ba to yung nakita ko yung sarili ko. Vision mo. Na gagawin ko. Alam mo yung ganun. Kasi ako, personally, naranasan ko yan eh. Di ba parang sabi ko kasi sa previous episode, hindi mo talaga ako pwedeng ilagay sa trabahong ikakahon mo ako. Naiinip ako. Para akong may ADHD na hindi ko magets, hindi ko naiintindihan yung i-file mo to, gawin mo to. May deadline ka. Papasok ka 8 to 5, tapos yun at yun lang ang gagawin mo. Tapos nakakaramdam ako nun ng hala. Sabi ko, pangarap ko talaga maging PA. Pangarap ko yun. PA? Production assistant. Okay. Oo, kasi diba sabi ko nga, yung idea na kaya nag-masscom. Iba yung naisip ko sa PA, personal assistant eh. Oo nga eh. Pero production assistant yung proper. Pangarap ko yun, na makapagtrabaho sa loob sa show. Sa studio. Sabi ko kahit tagahila lang ng kuryente, yung kable. Gusto ko maging part nun. Tapos alam mo ba na pag nagtatrabaho kasi kailangan may mga kapatid na pinag-aaral, may mga upang kailangan bayaran. Alam mo yung ganun, pero araw-araw yung nakatulala ka, tapos lumilipad yung utak mo na, ano ba to? Hindi naman ito yung gusto ko eh. Alam mo yung ganyan. Pag tumahimik na yung paligid, no? Oo eh. Pero pag ginawa ko naman, mag-a-apply ka. Katulad ko ng panahon nun paano kaya ako matatanggap? Ilan lang network, yung mga major, kumbaga ABS, GMA that time, di ba? Tapos ang dami namin gagraduate. Anong chances mo para makapasok? Pero maraming pagkakataon na sinubukan ko. Pero siguro talaga hindi ka pa ibibigay kung hindi ka pa para doon. Parang hindi kayo naalala ko kasi kuya, dati si Michael V sa GMA, nagpatawag siya ng mga writers yata. Basta writers eh. Hindi ko na maalala, pero nag-apply ako doon. Ang dami namin. Pumasok ako sa 10. Ngayon, may exam na gagawin. Written na. Alam mo ba kung saan ako feeling ko kaya hindi na ako tinawagan? May isang picture na alala ko pa, yung lalaki nakasakay sa taxi, yung taxi nakalubog sa baha. Gawan daw ng meme. Meme. Hindi ko alam kung anong meme. Ay, hindi ka pa aware kung anong hindi, bago pala akong umusmong. Meme pa nga basa ko noon. Shout out sa mga ambassador ay meme. Gawan daw ng meme. Takang-taka ako yung buong bond paper ko puno. Parang ginawa ko ng kwento. Sila nakita ko mga liner lang sila. Kaya alam ko na sure kung hindi ako makukuha doon. So parang feeling ko, baka hindi ako para dito. Hanggang sa kusa na lang ako napagod. Hindi naman napagod, pero parang nawalan ng chances at nawalan na ng opportunity. Pero pinagdadasal ko talaga na makapasok ako sa trabaho gusto. Ako naman, nung time na very very passionate ako about sa pagpapilot, talagang nag-i-inquire ako. Pero yung dalawang bagay yung parang sinubukan ko para matignan ko kung talagang practical tong pangarap ko na to. Kasi wala akong idea eh. Bulag ako dun sa passion ko about it eh. Sa gusto mo lang mag-drive na hindi ko alam kung magkano yon, ganyan. So ang ginawa ko, nag-i-inquire ako sa mga school. Sa yung mga flying school. Sabi, sir, yung course po namin, yung flying school po, yung theoretical, saka yung practical, every year po, mga 1.4 million. Paliparin mo na nga yung pangarap mo. Para may bumabang kortina. Ganon siya kamahal. Sabi ko, ganun kamahal? Tapos merong one time na maalala ni mama to, kasi si mama kasama ko sa paghahanap ng school nung sa college. Ang akala ko, merong flying school sa Mapua. Okay. kasama ko si mama nun. Akala ko may flying school sa Mapua. Sabi ko, okay lang, mahal pero magiging scholar ako dito. Nag-exam ako, nag-entrance exam ako. Hindi ko pinansin yung brochure kung ano yung mga offering nila. Walang pakialam, passionate lang talaga ako. Bulag ako Tapos, pumasa ako. Chemical engineering. Sabi ko, Kaya ka naging chemical engineer. Kaya chemical engineering yung course mo. Oo, kasi una-una,
bulag hindi tumingin sa brochure. Pangalawa, wala talaga sila flying school. So, yun yung time na na-realize ko na mukhang pipe dream talaga yung pagiging piloto. Pipe dream means? Pipe dream meaning talagang mahirap siyang abutin. Hirap talaga siya abutin. Pero hindi nawala yung passion ko sa commercial flight. Ang ginagawa ko, nanonood ako ng mga documentary about airplanes. Yung ako nakikita mo ako dito. Nakahiligan ko yung air crash investigation. So nagbago yung passion ko bigla. Gusto ko maging air crash investigator. Doon ko na nanonood siya kung ba't po bumagsak yung aeroplano. Tapos inaaral ko yung mga facts, binabasa ko yung mga reports, mga ganun. As in, literal, dina-download ko yung mga report. Alam mo, ganyan din ako nun yung... Kasi di ba alam mo naman ang kwento kung ba't po talaga ako nakapasok ng college. Naglilinis po ako ng mga badminton court, nagtitrain dahil athlete scholar. Galing maglaro ng badminton. Ay, ano ka ba? Ako lang to. Pero ako nagturo. Wow. May mga schools na lumalapit. Pero talaga ako, sabi ko, gusto ko Mascom lang. So, yun talaga yung pamantayin ko kung ano yung school na pipiliin ko. Pero syempre, inumpisa ko yung mga Big Four. Dahil mataas ako mangarap ka na lang din, titipirin mo pati. Tryout ako sa Lasal. Ako never ko tinanong, bakit nga naman Mascom, no? Never ko tinanong yun, pero anyway. Mascom kasi unang pangarap kong maging abogado, mahal. Mascom na lang. Hindi, ewan ko Tapos, yun nga kuya, naglasal ako. Ganun katayog ako mangarap kahit na alam ko namang kaya ko ba? UST, FEU, mga main. Ateneo lang yata di ko pinasok kasi pagdating ko sa guard, English din yung guard. Guard. Saka maraming gate. At saka mahirap nakapasok kasi wala naman parang jeep na hihinto dun sa tapat. Nung time na yun. Nung time na yun, parang wala na hindi katulad ng Lasal, pag hinto mo ng jeep na B2 Cruz o mamili ka kung sa TAF ka ba o sa Binil ka papasok. Very accessible. Syempre hindi ka sa Binil dahil multimedia arts nung time na yon. Basta ako kilala ko lang po Mascom, ganyan. UST, uminto ka ng Espanya, UST na yan. Ito, nasa FEU, tatawid ka lang ng overpass o di FEU na. So, Moraita. Ano pa ba? UST, yun nga, Lasal. So, it's Lasal, gano'n. Sal. Inano ko yan. Dahil sabi ko, gusto ko maging Mascom. Yun talaga ang kukunin ko. Kahit hindi ko alam kung paano, may pagkaganon ako Hindi ko alam kung paano, pero ito muna, basta makapasok ako. Pero hindi ko sa lahat napasok. Kasi nung time na yon kuya, alam nyo, pag nalalagay ako minsan sa panahon, kaya ko magbago ng pangarap Dati kasi, naalala mo, na-enroll akong teacher dito sa Metro Manila College kasi gusto ko lang makapag-college. MMC? Sa Novaliches. Kasi parang feeling ko noon ayoko mapag-iwanan ako na medyo wala. Hindi talaga medyo, wala talaga. Oo. Syempre, nung high school tayo, medyo achiever tayo. Hindi naman sa most outstanding writer of the year. Wow! Kasi nakabot po ako ng nationals. Tapos parang feeling ko, hihinto ako dahil hindi nga ako kayang pag-aralin. So, nag-enroll ako sa Metro Manila College dahil naging scholar na nun si Kuya. I don't know kung alam mo tong kwento na to. Naging scholar siya sa Mapua. So, parang feeling ko ng time na yon, sige na. Kasi may magiging engineer na, kaya na kaming buhayin, kaya nang buhayin yung pamilya. Nag-teacher ako. Kasi sabi ko, magtuturo ako sa mga bundok. Pinalitan ko yung pangarap ko talaga. Kasi parang feeling ko, ito yung binigay sa akin, dito na lang ako. Gusto ko mag-teacher kasi gusto ko magturo sa mga bundok. Yun na yung vision ko nun. Dahil parang feeling ko, nandiyan ka naman. Kaya mo na yung pamilya, kaya mo na sila mama and all, kasi engineer ka Kaso, first sem pa lang, puro promissory note yung binayad. Kasi nga wala. Naalala ko, nag-down lang kami ng 3,000, the rest, puro promissory na. So, hindi na ako kaya ng next sem. Doon ako nag-change talaga na, hindi pwede to, yun yung. Pero na-stop pa rin ako ng 1 sem. So, sabi ko noon, Mascom lang ako. Kaya ako napunta sa Philippine Women's. Dahil yun ang binargain sa akin. Nakita ko naglalaro sa Cubao, siya naglilinis. Tapos naglalaro, may nag-offer sa akin. Mayroong full scholarship na nag-open, kaso ayaw ko naman mag-police. So, parang ang non-negotiables ko, tama ba yung non-negotiables? Mascom. Which is sa PWU, may communication arts. Kaya doon ako pumasok. Sinasabi ko lang to kasi, parang ako, ito yung gusto kong mangyari. Dito ako papunta, tapos dito ako naniniwala na ito yung pupuntahan ko. Ganun pala yun, pag bata ka, pag piling mo, pag ito yung pinasok mo, ito na po yung mangyari sa akin. Parang sure ka. Sure ka talaga. Minsan nga, hindi mo alam kung if it's a good or bad thing na hindi mo pa nakikita kung ano talagang meron sa tunay na mundo. It's a good and a bad thing, actually. Di ba? Kasi ako, for me, dahil alam mo yung epitome na what you don't know will not hurt you? Oo. Parang, is it
maganda ba na nabubuhay ka na lang dito sa idea mo na pag nakagraduate ako, nabawa psych, magiging guidance counselor ako, magiging psychometrician ako, pag graduate ako, engineer, magiging engineer ako, pag graduate ako ng ganito, ng teacher, may school agad akong pupuntahan. Ako, pag nag-mass com, nasa TV na ako. Oo. Tapos paglabas mo pala ng tunay na mundo, di ba? Magsisimula ka sa pag-apply. Ang taas ng ano mo, di ba? Iba yung vibe mo. Confident ka. Tapos hanggang sa magtataka ka, ba't hindi ako nakukuha? Hanggang will call you again. Pag nasabihan kang will call you again, alam mo na yan. Susunod na kabanata. Dapat ikaw ang tumawag. Oo. Hindi ko ulit kung anong meron, di ba? Tapos mag-i-end up ka sa, shucks, 1 taon na ako walang trabaho. Yung nanay mo sinasabi na sa'yo, yung tatay mo, ano na? Tambay ka na, ano nang nangyayari so, napipressure ka, kailangan mo maghanap ng trabaho kahit hindi mo gusto. Magsisimula ka dun sa plan na sige lang para may income lang, para makatulong lang sa pamilya. Alam mo yun, para makabayad lang, or para lang may magawa ka, or ito yung sometimes malungkot, para lang may gawin ako kasi napag-iiwanan na nila ako. Yung kaibigan ko, nagbo-board exam na, ako ganito pa rin. So parang feeling ko, nung nalagay ka sa mga trabaho na hindi yun yung pangarap mo, ano kaya yung tumatakbo sa isip mo na, shucks, ano na kayang susunod? Kaya din nasabi ko na it's a good and a bad thing sometimes na parang as youngsters, very passionate and very confident ka in life. It's a good thing kasi it allows you to live life freely. Kasi, and rightfully so kasi bata ka pa eh. It's a bad thing kasi it ignores the fact na mabigat ang mundo. Magulo, hindi siya always masaya, and when it rains, it really pours. Really, it really pours. And I can parang resounding sa akin yung experience mo, kasi ako naman passionate talaga ako magpalipad ng eroplano. Hindi talaga posible. Maybe up until this point, hindi talaga siya posible. So I had to live with yung the reality na I have back then. So chemical engineering. Pinangarap ko naman noon na pumunta ng Aramco. Aramco is one of the biggest parang petroleum producers company sa Middle East, kasi dami daw pera doon, dami mga mapuwans na nandun eh. Sabi ko, sige, let's aim there. And life happened as well. So, maraming mga curveball si Lord na binigay sa atin ng mga panahon na yun. Mga between 2006, 2012, daming curveball. Marami nagkakasakit, kapos sa pera, nag-aaral si Queen, all of those things. So, parang na-realize ko, medyo maaga-aga, and maybe this is one thing that I'm thankful of, is na-realize ko na maaga-aga na walang masamang mangarap. Yun. Pero humarap ka palagi. Lagi kang nakatingin sa harap, hindi sa taas. Kasi kung lagi nangangarap ka, lagi ka nakatingin sa taas, pero yung buhay nasa harapan mo at hindi ka nakapag-respond right away, madi-disappoint ka. Mas malalim yung tusok ng hindi ka able to reach for your dreams. Kasi hindi mo na natupad yung pangarap mo, hindi ka pa nakapag-respond to life. So, na-realize ko na walang masamang mangarap, pero ang mata sa harap, hindi sa taas. Ako naman siguro, hindi na kung magparehas tayo ng ibig sabihin. Ako, ang mata ko lagi nasa taas. On the other context of... I mean, when I say taas, yung pangarap not the Lord. Ako, yun kasi ako. Naalala ko lang, dahil ako nun, talaga you have to walk by faith. Kasi minsan, kung ano yung nasa harap mo, yan kasi muna yung bigay sa'yo eh. Tapos kung papansinin mo, step by step lahat ng pinagdaanan mo, may pakinabang Nadadalin ka kung saan ka. Halimbawa, ikaw muna ibibigay kong example. Nagsimula ka sa BPO. Tapos yung company na pinagtatrabahoan mo yun, ang pangarap mo lang noon makapasok ka doon. And on the door. Oo. Sa door lang. Oo. Na hindi ka natanggap nung una. Walang chance. Oo, dahil wala kang experience, wala kang everything. Pero oo nga ngayon, hindi mo nakuha yung maglipad ng aeroplano. Wala pa rin tayong milyon Oo. Pero alam mo kung gaano kaganda yung posisyon mo. Ito, mahirap. Di ba? Ako naman, ganyan din Pero parang feeling ko, lahat ng pinagdaanan kong trabaho, naging parte siya Kung ano yung narating ko at meron ako. Sabi ko nga sa'yo, kuya, itong little success na to. Yes, hindi ko nga nakikita yung sarili ko sa TV tulad ng pinangarap ko noon. Yung maghila ng kable dahil gusto ko maging production assistant. Lahat siya nagagawa ko ngayon ng sarili ko dahil doon sa trabaho ko. Pero lahat ng pinagdaanan kong trabaho, malaking ambag nun sa pagkatao ko. Pag iniisa-isa ko ngayon, halimbawa, una kasi ako nagtrabaho, kuya, sekretary ako ng isang dean.
sa women's. Alam mo, sabi ko nga pag napagkwentuhan, yung disiplina doon ko nakuha. Kasi yung boss ko doon, si Dean Almeida, ano siya ganun din, masipag, sulat-sulat siya ng mga ano. Ako nasa likod lang ng computer kasi usually sila yung hindi marunong mag-computer. Kasi mga advanced age sila. Oo, ikaw lang magta-type pero sa kanya ko natutunan pag darating ka, pupunasan mo ang thermos kasi baka may ipis na papasok. Lilinisin mo yung desk mo, itatago mo yung mga papel na pinag-typean mo kasi baka may ibang makakita. Basic, ganon. Ano ba mga trabaho na ang dami ko natutunan? Pumasok ako sa call center. Alam mo, sabi ko nun sa sarili ko, hindi ako papasok dyan. Kasi kahit yung high school graduate, kayang pumasok sa ganyan Only to find out, hindi pala siya ganun kadali. At alam mo kung anong twist nun? Yun ang isa sa mga trabahong pinaka-naging masaya ako. Minsan, nilalagay ka talaga ni Lord para, dun sa mga lugar o sa mga pagkakataon na ayaw mo for you to know kung yun ba talaga ay ayaw mo talaga o dun ka mas magde-develop as a person. On the other side, minsan binibigay sa'yo ni Lord lahat ng gusto mo para malaman kung yun ba talaga yung gusto mo sa buhay mo. So, nung ako naman nag-BPO, alam mo, doon naman na-enhance yung communication skills ko. Soft skills. Oo. Ay, Diyos ko, ikaw ba naman hindi ka matrain lagi sa pag-empathy mo doon na kahit visit ka na sa customer, di ba? Kaya nga may one time yung boss ko, pinag-training ako sa isang pharmacy. Alam mo ba, may 5 subject yun. Alam mo, sana akong pero top 1 naman ako, customer service. Wala hindi ko alam yung mga mga gamot. Wala talaga. So, parang pang front service lang ako. Tapos nun, pag ma-realize mo siya, pag yung may parte ng buhay mo na inilaban mo, at ipinagkatiwala mo sa taas, sige po, gagawin ko po itong best ko. Lagay niyo po ako dito. Hindi mo alam, minsan matagal lang. Huwag ka lang mainit, dadalhin ka nun. For example, kung hindi ko ba nilaban yung pangarap ko maging masscom, at hindi ako pumasok sa women's, dahil gusto kong mag-masscom, hindi ko makikilala yung boss ko ngayon. Oo, actually. Pero ang tagal, dekada naman, bago ako ngayon, bukod dun sa boss ko, may mga tao akong nakilala na, alam mo, nakilala ko sila dahil doon ako nag-aral. Party lang siya. Minsan nakala natin yun yung maghahatid sa atin, pero minsan stepping stone lang siya yung work ko ngayon, pag nare-realize ko, Lord, oo nga, Pag nagtiwala ka, gumawa ka ng mabuti, magtrabaho ka lang ng magtrabaho ng patas, ibibigay sa'yo lahat na parang, Kuya, nagagawa ko lahat. Next, on In the Right Corner with Almira Shil and Kuya Dwayne. Nag-shoot yung boss ko, ako naman naghihila ng mga kable. Nag-i-edit ako, eto, may podcast tayo. Ako nag-i-edit, ako yung director ng sariling show, ako yung artista ng sariling show. YouTube, Facebook, ako yan. Yung pangarap ko na sana po, wala po akong katrabaho, ako yan. Hindi ko ni-reject ang sarili ko, in-apply ko yung sarili ko, hindi ko sinabi, I'll call you again.